Ngayon ay nandito tayo sa isa sa pinaka-famous at pinaka-importanting historical places dito sa Japan, ang Peace Memorial Museum at ang Atomic Dome dito sa Hiroshima. Hello guys! Konnichiwa! Fatima des. Bago nga tayo makapasok, kailangan muna nating bumili ng ticket. Ang entrance fee ay 200 yen or kung sa peso naman ay 77 pesos. Sobrang affordable na niya considering kung gaano kahalaga yung experience dito. Pagpasok nga sa unang section, makikita mo na agad yung mga lumang photos ng Hiroshima bago mangyari yung atomic bombing. Makikita mo din kung gaano kaganda at kasaya yung city noon. Dito mo din makikita sa museum na to yung mga tunay na nangyari noong atomic bombing dito sa Hiroshima noong August 6, 1945, 8:15 AM ng umaga. Isa nga sa pinaka-intense na experience dito sa museum ay itong 3D video recreation ng atomic bombing. Ipinapakita nga dito kung paano bumagsak yung atomic bomb, yung ilaw, yung lakas ng explosion, at yung shockwave na mabilis sumira sa buong city. Tinatayang nasa 140,000 katao nga yung namatay. Kabilang narito yung mga namatay agad sa pagsabog at yung mga sumunod na namatay naman dahil sa radiation pagkatapos ng ilang mga buwan. Imagine no, nakaligtas ka na sa pagsabog pero di ka pa rin nakaligtas sa radiation. Habang pinapanood ko nga yan, sobrang bigat sa pakiramdam. Yung pakiramdam na parang nandun mismo sa lugar, totoo talaga siyang nangyari. Grabe ang sakit sa puso. Warning guys, medyo sensitive yung mga makikita nyo. Feel free to skip kung mahina ang loob nyo. Makikita mo din kasi dito yung mga personal belongings ng mga victims. Yung mga mismong suot nilang damit na sunog na tapos may mga stains pa ng dugo. Natuyo na lang din sa tagal ng panahon. Isa nga sa pinaka-heartbreaking na part dito sa museum ay yung mga larawan ng mga survivors na buhay pa pagkatapos ng pagsabog. Pero grabe din yung paso at sugat sa katawan nila. Sobrang hirap isipin yung sakit na pinagdaanan nila. Yung iba halos hindi na makalakad. Yung balat nila sobrang sunog dahil sa init ng explosion. Sobrang bigat nga makita yung mga pictures na yan kasi mapaparealize ka na hindi lang yung buildings yung mga nasira nung araw na yon. Milyon ding pangarap at buhay ng taong tuluyang nabago. Isa rin sa pinakamalungkot na nangyari pagkatapos ng atomic bombing ay yung tinatawag nilang black rain o itim na ulan. Pagkatapos kasi ng pagsabog, bumuhos naman yung ulan na may halong abo, usok, alikabok at radioactive particles mula sa bomba. At dahil maraming tao noon ang sugatan, pagod at sobrang nauuhaw, may ilan sa kanila na uminom ng tubig ulan nang hindi nila alam na contaminated pala ito. Kaya naman maraming mga survivors ang nagkasakit matapos ma-expose sa black rain. Yung iba naman nakaranas ng matinding lagnat, pagsusuka, paglalagas ng buhok at sobrang panghihina dahil sa radiation. At kahit nga nakaligtas sila sa mismong pagsabog, marami pa rin ang naapektuhan ng matagal na panahon. Yung iba nagkaroon na ng malulubhang sakit paglipas ng taon. Yung mga gamit ng mga batang hindi na nakauwi sa pamilya nila, kagaya na lamang ng 2 batang ito at ang kanilang bisikleta. Tapos ang baon naman ng batang ito na prepare ng nanay niya bago siya pumasok sa school na hindi na din niya nakain. Mga damit ng mga musmus na batang maagang binawian ng buhay at hindi na kailanman tatanda. At ang orasan namang ito ay huminto sa eksaktong oras ng pagsabog. Ang keloid sa katawan na sanhi ng pagkasunog at ang sunog at putol na kuko at ang pinakakinalabutan ako sa lahat ay itong preserve na balat ng tao. Mga bungo ng tao na nahanap sa loob ng 7 taon, may tahi na muka, meron ding nabulag, sobrang sakit nito sa puso. Sobrang hirap ng pinagdaanan nila pero pinipili pa rin nilang magpatuloy sa buhay. Ganito pala yung itsura ng 2 bomba na tumama sa Hiroshima at sa Nagasaki na tinawag nilang Little Boy at Fat Man. At ito naman yung before and after ng Atomic Bomb Dome. Mula nga dito sa Peace Memorial Museum, matatanaw mo na ang Atomic Bomb Dome o ang dating Prefectural Industrial Promotional Hall. Isa ito sa ilang structure na somehow nananatiling nakatayo after the explosion. Kaya siya preserve hanggang ngayon bilang remembrance sa mga victims at warning na rin sa future generations tungkol sa epekto ng war. Ang galing lang sa part na despite ng lahat ng nangyari, nakabangon ulit ang Hiroshima. So ayun guys, thank you for coming with me. If mapadpad kayo dito sa Japan someday, make sure to visit Hiroshima. And don't forget to like, comment, and follow for more Japan vlogs. Mata ne!